Pero po ba sa legal world, hindi po ganyan, no? Mas matindi po ang version dyan. Ang ganito ang sinasabi hindi mo man hawak ang pera sa kamay mo, ikaw pa rin ang lagot pagdating sa usaping batas. Okay? So sabi ko na kanina, kagigising ko lang, no? Mula dyan sa impeachment trial na pinanood ko kagabi, kasi pagdating ko hindi na ako nakapag-record at medyo pinakinggan ko na lang habang nakahiga yung mga nangyari sa impeachment trial kahapon, na kung saan natsyempuhan kong pakinggan na itong si Senator Amy Marcos na nagtanong, no, sa isa sa mga tumitistigo sa kaso ni Vice President Sara Duterte. Sabi niya, sa punto ng pagtatanggol. Okay, hindi mo malaman to kung judge to or prosecutor or defense counsel, di ba? Teka muna, sabi niya, bakit si VP Sara ang pinag-iinitan ninyo dito? Nahawakan niya ba yung pera? Nagkaroon ba ng physical touch move si VP Sara sa pera? Diba hindi naman? Mula kay Special Disbursing Officer na si Gina Acosta, dumiretso kay Colonel Raymond Dan de la Chica ang pinag-uusapan nating daang-daang bilyong pisong confidential funds. Napunta doon sa security officer na si La Chica. May eksena ba na tinanggap yan ni VP Sara? Parang ganon ang punto ng senador. Diba? So, parang iniisip ng kampo nila na kung hindi nadikit sa palad mo ang cash, parang unseen, unheard, not guilty ka na. Ganon ang dating. Abay, pag ganon sana all. Diba? Subukan mong utusan yung kasambahay mo. Sa bahay mo, nakunin yung pera sa vault o kaya dun sa aparador para ipambili ng mga Shopee checkout mo. Pag nawala yung pera, masasabi mo bang, wala akong kasalanan, ma'am. Di ko naman hawakan yung 1,000 peso bill na pambayad dun sa ano. Pwede ba yon? Pakinggan nyo po ang aral ng ating batas patungkol dito sa aking introductory statement. Simulan natin dun sa unang sitwasyon, no? Parang ganito yan not physical, just constructive. Sa batas, ang ibig sabihin yan, ang batas ng kahit di mo hawak ang isang bagay katulad ng perang pinag-uusapan dito sa impeachment trial court, kahit hindi mo hawak, ikaw ang lagot. Bakit? So paliwanag natin. Sa ilalim po ng ating mga batas, hindi kailangan ng skin-to-skin contact pagdating sa pondo para ka makasuhan. Iba po yan. May tinatawag tayong physical possession at may tinatawag tayong legal possession. Okay? So, si VP Sara po ang head of the agency. Okay? So, sa madaling salita, siya yung captain of the ship. Alam nyo na parang sa Titanic. Mando niya lahat yan. Responsibilidad niya lahat ang nangyayari doon sa barko bago lumubog yan. Okay? Siya po ang may ultimate command and control sa pag-aproba kung saan at paano gagamitin ang confidential funds. Kaya nga sabi ng isang abogado sa prosecution, common sense naman. May common sense ka ba? Diba? Ayon sa panuntunan, ng pera ay maaari lamang pangasiwaan at i-disburse ng nakatalagang o naka-assign appointed special disbursing officer. Dito walang iba yan kundi si Gina Acosta. Maliwanag pa yan sa sikat ng araw. Bawal ipasa ang buong cash disbursement sa isang security officer katulad ni Colonel La Chica. Security officer si La Chica, hindi po siya GCash Terminal. Okay? Hindi GCash Terminal si Colonel La Chica, hindi taga-grab yan, nauutusan mong bumili ng pagkain sa isang restaurant. Diba? Pero hindi mo hawak yung pera, siya yung may hawak ng pera, diba? Okay. Punta tayo doon sa Government Auditing Code of the Philippines. Ano ang sinasabi dito? Sabi po ng batas, ang head po ng agency, ang directly responsible sa pagtiyak. Ang pondo ng bayan ay ginagastos ng may kaukulang papel. So, kung nagutos ka o nag-supervise sa hindi otorisadong paglipat ng pondo, may liability ka, boy o girl, okay? Hawak mo man ang pera sa kamay mo o nasa bulsa ng security mo, pareho lang yan, Senator. Pareho yan. Whether you are in physical possession or in legal possession, pareha lang po yon. Papaalala lang po natin, baka nalilito at sa dami ng ginagawa sa
Senado. Naiintindihan po natin yan. May tinatawag tayong constructive possession. Okay? Parang sa relasyon. Hindi mo man siya kasama sa bahay, ikaw pa rin ang magdidikta ng mga desisyon pagdating sa bahay nyo. Kung ang isang mataas na opisyal ang nag-utos, yung direct command, na ilabas at ibigay ang pondo sa hindi otorisadong tao, sa mata ng batas at ng mga decisions of the Supreme Court, yung tinatawag nating jurisprudence, itinuturing na may direct control ka pa rin. Hindi mo pwedeng itanggi ang constructive possession, legal possession, di ba? Kahit wala kang physical possession, parehas din yan. Okay? Okay. Kaso nangyari kahapon, naku, itong pagpasok ng hostile witness, nagpabumto, bumento, patay kang bata ka. Okay? So nangyari kahapon, lalong naging mala teleserye ang eksena ng humarap bilang hostile witness ang Office of the Vice President Assistant Chief of Staff na si Limuel Ortonio. Okay, humarap siya bilang hostile witness. Ang sabi niya, siguro sa sarili niya, magsasabi ako ng totoo, pero medyo may kirot, medyo masakit, no? So ngayon, pakinggan natin ang tatlong malupit na pasabog ng kanyang testimonya. Nung humingi ang Office of the Vice President ng 500 million na confidential funds noong August 2022, tama? Mula sa Department of Budget and Management. Nakakasurpresa yan, di ba? 500 million yung mga dating vice presidente, wala namang ganyan, okay? Nung humingi sila niyan, walang kasamang supporting documents, okay? Walang budget breakdown, okay? At walang computation, okay? Di ang saya-saya. Parang humingi ka ng 500,000 sa parents mo, sabay sabi ng basta, hingi lang ako. Huwag ka na magtanong. Dami yung tanong, kulit-kulit nyo. Parang ganun ang dating. No? Siga di ba? Mato ng ang dating, pag ganun yung makakita ka ng ganung klaseng bata. Naka na yung 500. Tanong, pakay ng tanong dyan. Okay. Inabin din ni Ortornio na si Vice President Sara mismo ang nagpasya at nagtakda ng randomly specific na halagang 500 million pesos. Pero ito yung pinakamatindi. Inamin sa sulat na noong humihingi sila ng kalahating bilyong pondo para sa national security, wala pala silang umiiral na konkretong programa. Paano yan? Kailangan may program. Di ba? Ang nakasulat po sa papel, ano yung nakasulat po nyo? Committed to formulate. Committed to formulate. Sa madaling salita po, pahingi muna kami ng pera, tsaka na namin pag-iisipan kung anong gagawin natin dyan. Ano to? Manifestation? Sana all. 500 million ang pinoproject. Parang may natandaan akong isang tumakbong senador na tinatanong, anong program of government mo? Ang bayan sabi, saka na yan, pag nanalo na ako. Kaya hindi ba naging trending yun. Tatandaan niyo ba kung sino? Unfortunately, natalo siya. Okay? So, pag-usapan natin yung good faith defense, no? Yung pagbaksak, pag-collapse ng good faith defense. Ngayon, dahil dun sa mga testimonyang ginawa na yun kahapon, parang naging kastilyong buhangin sila doon. Tuluyan nang nagiba ang pader ng pagtatanggol. Nagkaroon kasi ng paglabag sa COA Joint Circular. Alam niyo po, sa ilalim ng rules, kailangan ng malinaw na physical and financial plan bago humingi ng pondo. Di ba? Para ka din nagbabayad ng tuition fee. Pag nag-enroll ka, may breakdown yun. Kung saan mapupunta, ibinayad mong tuition fee. Detalyado. Okay? May program doon sa semester na yun. Yung paghingi ng daan-daang milyon ng walang plano ay hindi lang kakulangan sa due diligence. Isa itong direktang paglabag sa batas. Ano mangyayari dyan pag ganyan? Bakit mo binigyan ng pera? Bakit nagkaroon ng pera? Bakit inilabas ang pera nang walang specific program para gamitin yung salapi ng taong bayan? Okay? Si VP Sara yung sole initiator at approving authority dito. Mula doon sa paghingi ng pondong walang malinaw na basihan hanggang sa pagpasa ng CAS kay Colonel Chica, may direktang linya na nag-uugnay sa kanya.
Sa tingin nyo ba lalabas yung pera nang walang approval and authority ni BP Sara? Di ba? Ganun lang yan. Parang sa bahay yan. Di ba? Bago maglabas ng pera, si nanay pamalengke. Siyempre, alam niya lahat yan bago ibigay doon sa kasambahay yung pera. Alam niya kung ano yung bibilin, no? Kwentado lahat yan. Okay, ngayon dito, wala nang good faith dito. Hindi mo na pwedeng sabihin, ay, hindi ko po alam. Wala naman sa kamay ko yung pera. Hindi pa pwede yun. Si BP Sara mismo yung nagsimula ng buong proseso nang walang sapat na batayan, di ba? Wala kahit isang papel. Sa constitutional law, ito ay pwedeng pumutok bilang gross misconduct at betrayal of public trust. Kaya nga kahapon sa vlog ko sinasabi ko kung ako masusunod dito tapos na to wrap up na, article 1. Kung pwede lang magdesisyon na tayo. Booking na rito Papahabain mo pa ba? Pupunta ka pa ba sa next 2, 3, 4, 5 months na sinasabi magtatagal tong kaso na to? Tapusin na natin to. Lakas na ng ebidensya Diba? Ay kaso may sinusunod na timeline sila Okay. Sige, hayaan natin. Baka may mas matindi pang ebidensya na lalabas sa susunod na mga araw. At para hindi tayo malito sa mga bida at kontrabida sa ating kwento, ibuod po natin ang kanya-kanyang mga legal liability. No? At simulan po natin kay Vice President Sara Duterte. Si Vice President Sara Duterte po ang siyang may pangunahing responsibilidad dito sa issue ng confidential funds na to sapagkat siya po yung head of the agency. Siya yung primary responsible at talaga naman siya lang ang pwedeng magbigay ng authority upang makalabas ang mga pondo galing sa Office of the Vice President. Without her approval, without her power and authority, walang lalabas na pera dyan sa Office of the Vice President. Siya yung nag-initiate, siya yung nag-approve para lumabas ang pondo. So definitely, he is the number one person liable administratively and criminally pagdating dito sa issue ng confidential funds. Pangalawang responsible dito, si Lemuel Ontorio, yung Assistant Chief of Staff ng Office of the Vice President. Pwede magkaroon ng administrative and criminal liability kung mapapatunayan na naging bahagi siya ng pagpoproseso nitong confidential funds nito at yung pagsusumite ng mga kulang-kulang na dokumento sa mga iba't ibang ahensya ng ating mga gobyerno upang makakuha ng pondo sa Department of Budget and Management. At ang pangatlo, si Gina Acosta, siya yung Special Disbursing Officer. Ito talaga namang sabit na sabit itong si Gina Acosta dahil sa hindi pagsunod sa itinakdang kustodiya at disbursing rules ng Joint Circular 2015-01 na inilabas ng ating pamahalaan. So malinaw dito na tatlo tong pangunahing karakter na talaga namang pagkatapos nitong impeachment trial ay pwede magsampa ng mga kasong kriminal sa regional trial court or sa ombudsman regardless kung wala na sila sa posisyon. Pero alam ko si Gina Acosta is already out of the Office of the Vice President. I do not know. Correct me if I'm wrong. At ngayon, kapag natapos ng impeachment trial, pero pwedeng diretso yan na magsampa ng separate cases outside of the impeachment trial court. At dyan natin malalaman na kaya nga lamang medyo mahirap pagdating sa korte, sa regular court sapagkat the quantum of evidence required to convict a person is proof beyond reasonable doubt. Habang dito naman po sa impeachment trial court ay medyo mas pabigatan lamang ng mga ebidensya. Kung ano yung mas mabigat na ebidensya, doon tayo papanig at pwede na magdesisyon. Hindi siya katulad sa criminal cases na proof beyond reasonable doubt. Magkaiba yan kapag outside of the criminal case, medyo maganggaang ang presentasyon ng ebidensya, parang civil case ang dating. So mga kababayan, mga followers and subscribers, mga amigos, mga amigas, ang leksyon po sa araw na ito ay sa batas ng pondo ng bayan. Hindi porket malinis ang palad mo sa hugis ng pera, malinis ka na rin sa pananagutan. Hindi porket hindi mo nahawakan ng pera ay libre ka na. Ulitin ko, meron tayong tinatawag na physical possession, constructive possession, or legal possession. Dahil kung ikaw ang pumirma, ikaw ang nagutos at ikaw ang nagdesisyon, ikaw at ikaw pa rin ang haharap sa bulwagan ng hustisya.